So may nagtanong pala sa atin, no, nag-PM sa atin kung paano ko daw kinonect yung lead frame sa ating UCB Mini na mayroon ng blinking and running mode. Kasi dito daw wala naman nakalagay kung saan dyan ang para sa lead frame. So yan ay tuturo din natin sa ating video, no, paano natin siya i-connect. So mga ka-IT, dito na naman tayo para sa panibagong video at kung pansin nyo, meron tayo dito mga custom boards. At itong mga custom boards na to, ito yung UCB Mini V3 na from Fusion Lab of course. Available na pala ito mga ka-IT, no, sa Shopee store nila. So bisitahin nyo lang ang kanilang Shopee store, Fusion Lab, para ma-check out nyo na rin itong UCB Mini V3 natin dyan. So, ang gagawin natin para sa mga hindi pa nakatry nito, so hindi pa nakagamit, ay magkakaroon muna tayo ng review and then aalamin natin yung mga connections, kung paano natin ito i-connect para sa ating pag-assemble ng ating piece Wi-Fi window machine at alamin natin yung mga features na nandito, no, sa ating UCB Mini V3. So, unang-una dito sa V3, of course, meron pa rin siyang voltmeter. Ayan. Okay, so dito pa rin yung kanyang toggle switch pag tayo ay mag-monitor ng 12 volts and 5 volts. So mamaya susubukan natin yan. And of course mga ka-IT, kung pansin nyo dito sa side na to, no, sa kanyang terminal, no, sa mga connector natin dyan sa ating wiring, yan, so nakaseparate na itong para sa ating OPI at meron pa itong label. Yan, meron ditong 5 volts. Yan, ground, tsaka relay pin, and yung isa, coin pin. So, hindi na tayo malito kung saan natin yan i-connect kasi meron ng guide. At hindi lang dito meron, no, sa wire, sa dulo, meron din dito sa board mismo. Yan yung makita natin. Ayan, power, ito yung 5 volts natin. So, ito yung dalawang wires, no, sa left side. And then, yung dalawa, pins, yung coin para sa of course, pin 3 ng ating board and then yung relay sa pin 5 ng ating board. And then dito mayroon din, yung para sa ating coin slot, power lead, and coin lead. So napakaganda nito mga ka-IT kasi ito, pag nag-wiring tayo dyan sa ating coin slot saka coin lead or power lead, hindi tayo mahihirapan kasi ito pwede nating ma-detach. So detachable ito. Ayan. Okay, so habang nagsusot-sot tayo dyan, pag nagkamali tayo, pwede nating tanggalin. So, di naman tayo malilito dyan kasi may mga label. So, yan, pwede natin dyan i-memorize kung ano yung mga pagkasunod-sunod dyan ng ating mga wirings. And then, tsaka natin ilagay dito. So, ito pwede natin yang i-loosen, no? Ito, yan. So, pag nagsusot tayo dyan ng ating mga wires, pwede natin dyan i-loosen. Yan. And then, after that, pwede na natin dyan ilagay ang ating mga wires. Okay, so tulad nyan. Okay, then, pag naghigpit tayo, so ipitin na lang yan dito. Yan, higpit na yan. So, napakaganda kasi hindi talaga matatanggal, no? Ma-disconnect yung ating mga wires dyan. Of course, then, pwede natin siyang ibalik. So, mamaya mga ka-IT, i-try natin, no? Kasi mag-assemble tayo dito. Gamit itong ating UCB Mini V3. And of course, no, ito, yung side na to, yan, ito ay 12 volts output din. So, pwede tayong connect dito ng ating additional fan, no, yung mga cooling fan natin na 12 volts powered. O di kaya yung mga pailaw-ilaw natin dyan, no, yung additional natin dyan ng mga lead frame. So, pwede dito, no, sa ating 12 volts. Meron naman dyang label, 12 volts output. Ayan, so 12 volts output. Okay, so pwede. And of course mga ka-IT, dito mayroon ditong power on switch, on and off switch. And so pag naka left side dyan, o pag ganitong posisyon, pag naka left yan, so ibig sabihin dyan naka on. So pag i-right natin, yan, so naka off yung status niya. So itong pinagkaiba nito, no, sa V2 wala itong adjustment para sa 5 volts. Ito ay naka auto. No, pag sinaksak natin yung ating power source, so automatic makikita natin dito yung 5 volts saka 12 volts na supply sa ating OPI tsaka sa ating coin slot, lead frame at sa iba pang mga components ng ating piece Wi-Fi window machine. And isa pa mga ka-IT, wala na rin itong power on delay. Pag naglagay tayo dito ng power source ay automatic na siyang magpa-power, no? Pati yung ating ibang mga components dyan.
So meron pa itong mga ka-IT, no, naka case na ito, sa ito sila. So polycarbonate itong kanyang case. So kung mayroon siyang case, ito naman yung kanyang itsura. At ito sa case, makikita din natin na mayroon pa mga labels dito. Yan. So kung dito tayo mag-wiring, kahit hindi natin tanggalin yung case, ay walang problema. Kasi mayroon mga label, hindi tayo malilito dyan. So ang gagawin natin mga ka-IT, ay i-assemble natin, no. So i-connect natin to sa ating OPI, no, para sa mga gusto diyan gumamit, no, ng USB Mini V3. So ito yung parang magsisilbi nating guide yung ating video. Alright, so let's go. Okay, so yan, balik ko lang to. So ito gamitin natin itong isa, then tabi muna natin itong iba. Yan. Okay, so yan. Okay, so meron tayo ditong OPI. So, unahin na natin to, no, yung para sa ating OPI. Okay, so sa ating OPI, of course, ganun pa rin yan. Yung numbering yan, no, mula dito sa may arrow na to, na pakaliwa. Yan, so pag tingnan natin pa ganun, yan. So, ito pa rin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. So, ito yung ating 5 volts and ground. Ito. So, dito natin yan ilalagay, no, yung 5 sa may pin 4. Then, yung ground nasa pin 6 na yan. Yan. So, ito naman yung relay pin. Dito yan sa ating pin 5. So, napin ko lang yung pin 5 dito. Sa baba siya ng pin 6. Yan. And then, yung coin pin naman, doon pa rin siya sa ating pin 3. Kumbaga, ito yung coin signal mula sa ating coin slot. Yan. Okay, so ganyan lang. At ito lang yung yan, tsura niya kung nilagay natin na ng wiring sa OPI. So napakalinis, no? Yan, no? So next natin mga ka-IT, itong ating wiring naman para sa ating coin slot. So ito yung ating coin slot. And then yung ating lead frame. Okay, so meron tayong lead frame dito. So may nagtanong pala sa atin, no, nag-PM sa atin kung paano ko daw kinonect yung lead frame sa ating USB Mini na meron ng blinking and running mode. Okay, kasi dito yung label is power lead, okay, coin lead, then yung isa dyan is coin slot. So, kasi dito daw wala naman nakalagay kung saan dyan ang para sa lead frame. So, yan ay tuturo din natin sa ating video, no? Paano natin siya i-connect. So, ito, yung wire sa ating coin slot, no? Meron dyang red, white, and black. Right? So, dito naman sa ating lead frame, meron dyang blue, red, and black. Okay? Yan. Okay, so ang gagawin natin dyan, yung red sa ating coin slot na wire, pagsamahin natin sa blue. Yan, pag-isahin natin sila. Yan. Yung red sa ating coin slot, saka yung blue sa ating lead frame. Pagsamahin natin yan. Okay? Yan. Okay, so tanggalin ko muna to. Kasi ito yung ating terminal. So, iluwagan ko lang muna, no? So, ito yung ginagawa ko mga ka-edit at tinatanggal ko muna siya para mas madali na. Yan. Hindi na tayo mahirapan dyan. Pag na-screw na natin yung ating USB Mini sa ating box, hindi na tayo mahirapan. So, ito isusot na lang natin after. Okay. Pag mayroon kayong coin lead, dito yan, no? Pero sa akin, hindi ko na yan ginagamit. Okay? So, kahit tigpitan ko na yan, kahit i-close ko na yung connection yan, yan. Kasi yung lead frame natin mga ka-IT, hindi natin dyan ilalagay. Okay? So, yung connection ng ating lead frame, dito na tayo. Itong blue at red na pinagsama natin, no? Dito yan sa 12 volts. Okay? So, dito tingnan natin. Meron dyan 12 volts. Okay, yung una, ground, then next 12 volts, then signal, no, para sa ating coin slot. So, yung pangalawang butas nito, dito, yun yung ating 12 volts. Lagyan natin dyan. So, explain ko, no, kung paano ito gumagana after nating mai-connect. Yan. Then, ang una dyan, pinakauna, yun yung kulay black.
no, yung wire para sa ating coin slot. Yan. Okay, so sana clear, no? Natin. And then, yung pangatlo, yung kulay white naman, no? Na para sa ating coin slot. Ito yung ating coin signal. Ang next nyan mga ka-IT, kung tingnan nyo dito sa ating UCB Mini, ang power lead. Okay, so power lead. Dito pwede tayo maglagay ng steady power dyan na lead frame or lead lights. Pero ang ginagawa ko, dyan ko kinokonek yung negative at positive nitong ating lead frame. No? Kasi ito, dalawang mode ito, running at blinking. Yung running, yun yung steady. Kumbaga, dito, no? Power lead. Yun yung steady power ng ating lead frame. Pero yung mode niya is blinking. Now, pag nag-press tayo ng insert coin sa cellphone natin, ay mag-trigger to yung power dito sa 12 volts ng ating coin slot. Diyan. And then, ang mangyayari, iiba itong mode ng ating lead frame. Magiging blinking siya. Okay? So, kumbaga itong 12 volts ng coin slot ay naka-off yan. Magpa-power lang yan kung mag-press tayo ng insert coin sa ating mga cellphone. So, kung naka-off yan, ibig sabihin naka-off din yung blinking mode dito sa ating lead frame. At nagiging running mode lang siya. Okay, so mamaya susubukan natin yan. So i-connect muna natin, no? So unahin natin yung color black, yung kanyang ground or negative. Okay, then yung red, yung ating 12 volts. Yan, so yan lang yung ginagawa ko mga ka-IT. Yan. Okay, so yung pangalawa, yung para sa coin lead, hindi ko na yan dyan nilagyan ng connection, no? Kasi ito na nga, isa na nga dito yung yung nagdadala ng ating light mode, blinking and running na to. Okay, so after this, i-connect na natin. Okay, then yung ating wire para sa ating coin slot. Alright. Okay. So, ready na tayo para sa pag-power up. Okay, ito yung ating power adapter. Saksak ko muna ito. Alright, so dito ko na lang muna ilagay. Okay, so meron na rin pala tayo ditong SD card. Yan. Ilagay na natin yan. Naka-flash na rin yan. So, nang i-power up na lang natin. Okay, para makita natin yung mangyayari. Okay, yung saksak ko. Oops, kung pansin nyo, hindi pa siya nag power on ng ating board. Kasi nga, naka-off pa dito sa kanyang switch. Yan. So, ito dagdag security din to, no? Hindi yan magalaw-galaw kumbaga, no? So, ang gagawin natin mga ka-IT, i-click lang natin yan pa left side, no? Kung ganito yung posisyon ng ating UCB Mini, left side natin para mag-una siya. Ito natin. Yan. So, napakaganda. Wow. So, yung ating coin slot naman, tingnan natin. So, nag-power na rin siya. Ganun na rin yung ating OPI. Yan. Okay, so yan yung status niya mga ka-IT. And then dito, kung pansin nyo, mayroon na tayong mamonitor dyan, yung 5 volts, no, na supply para sa ating OPI board. Yan. Okay, so dito, pwede na tayo mag-toggle dito sa switch para mag-change naman ito sa 5 volts. Ma-monitor natin yung daloy, no, ng ating 5 volts sa ating coin slot, sa ating lead frame, at sa iba pa. Yan. So, 12 volts. Okay. So, dito may mga ilaw din, no? Para sa mga indicator dito na iba. 3.3, 5 volts. Okay. So, yan mga ka-IT yung ating system. Pag hindi pa yan loaded fully dito sa ating SD card, hindi pa siya masyadong recognized ng ating board, ay ganyan yung status ng ating lead frame saka
yung coin slot natin. So mag-off lang to at mag-change yung mode nito once na fully loaded din yung system. Okay? So once na ready na yung ating system, yan, mag-change yan. Mode saka mag-off. So yan, kung pansin nyo, umiba na yung light mode ng ating lead frame and nag-off na rin yung ating coin slot. Okay, so tawag dyan mga ka-IT, naka-power cut, no? Yung feature ng custom board na to. Okay, naka-power cut. So, ibig sabihin, magkakaroon lang ng power yung coin slot natin pag mayroong mag-attempt na mag-insert coin o mag-press ng insert coin sa kanilang mga cellphone, saka lang ito pa-power at mag-iiba itong mode ng ating lead frame. So, may tendency na mas haba itong lifespan ng ating coin slot kasi hindi siya all the time naka-powered. So, pag naka-powered, no, yung machine natin lagi, yung mga device din lagi. So, syempre, may mga electronics components dyan na umiinit. So, pag lagi dyan naka-on, so may tendency na hindi tatagal yung mga components dyan. So, yan, naka-off siya. So, ito-try natin ngayon. I-connect natin yung ating AP dito. So, meron tayo dito TP-Link AP110. So, connect natin to, no? Then, try natin. Okay, so, na-connect na natin, no, yung ating access point. So, ito siya. Then, yan, connected na rin yung ating USB to LAN dito sa ating OPI. So, try natin mga ka-IT na connect, no, dito sa ating simple build na piso Wi-Fi. So, open ko lang yung Wi-Fi settings sa ating cellphone. So, TP-Link, hindi ko muna iniba, no, yung SSID ng ating AP110. So, connect tayo dyan. Ayun, so connected agad. Okay, so medyo matagal dito na bus yung portal dito sa cellphone. Try na lang natin dito, no, yung manual natin. Ayan. So, try natin. Okay, so ito na mga ka-IT. Bumukas na yung ating portal. So wala muna tayong internet, no? Hindi ko muna nilagyan ng internet yung ating API. So mag-insert coin tayo dito. Ayan. So, observe natin, no, yung ating coin slot at yung ating lead frame. So, insert coin. Ayun. So, kung pansin nyo, no, umiba na yung light mode niya. And then, nag-power on na rin yung ating coin slot. Okay, so ulitin natin. Cancel. Ayan. So, bumalik siya sa running mode and then, ito naman nag-off. So, try natin ulit. Okay, so yan mga ka-IT, ito yung ibig sabihin ng power cut, no? So, kumbaga, kina-cut off ng UCB Mini yung power dito sa ating coin slot pag walang may nag-press na insert coin sa ating cellphone. Okay, so kung wala naman, ay mag-off siya and then mag-iba itong mode, no, ng ating lead frame. Okay, so yun na mga ka-IT yung ating review and testing, no, para sa mga gustong bumili nitong UCB Mini V3. So magsisilbing guide ito, no, yung ating video.